Narito ang mga ulo ng mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nakabantay ang gobyerno sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng bagyong Nando. Mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines handa nang rumisponde sa paghugpit ng bagyong Nando sa Northern Luzon. Mga pulis sa Kabikulan nakabantay din sa pagdating ng bagyo. Tradisyonal na paghahabi sa Aklan tampok sa isang exhibit sa Italy. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon ng mga probinsyang apektado ng Super Typhoon Nando. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na nakaalerto ang lahat ng ahensya ng gobyerno para makapag-abot ng tulong kailan o saan man. Ayon sa Pangulo, nakatanggap siya ng mga ulat mula sa iba't ibang probinsya kaugnay ng epekto ng bagyong Nando. Iniulat na nararamdaman sa mga lugar na ito ang malakas na hangin ngunit wala pang malakas na ulan. Sabi niyang nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga apektadong lugar at nakaalalay ang mga otoridad sa mga ininilikas. Batay sa ulat ng mga lokal na pamahalaan, mahigit 2,000 na pamilya o mahigit 6,000 na tao ang sumasailalim sa preemptive evacuation dahil sa banta ng masamang panahon dulot ng Nando. Pinakamalaking bilang ay mula sa Cagayan Valley kung saan mahigit 1,600 ang kusang lumikas. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 28,000 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Mirasol at Nando ngayong Lunes. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, katumbas ito ng lagpas 100,000 na tao mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. 187 na pamilya ang tumuloy sa mga evacuation center habang 173 ang inabutan ng tulong mula sa ibang lugar. Kinukumpirma naman ang balitang 2 ang namatay, 2 ang nasaktan at 5 ang nawala sa Central Luzon at Bicol dahil sa masamang panahon. Naka-heightened alert ngayon ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines or AFP bilang paghahanda sa anumang sitwasyon kaugnay ng pagtama ng Super Typhoon Nando. Ayon kay spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakamonitor ang mga HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Response Unit ng AFP sa Northern Luzon. Handaan niya ang militar na pumunta sa mga apektadong lugar sa pakikipag-ugnayan ng mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council. Dagdag ni Padilla, tutulong ang mga force multiplier tulad ng reservists at CAFGU, active auxiliary units lalo na sa mga operasyon sa mga liblib at delikadong lugar. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Philippine Army na naka-standby ang kanilang mga HADR unit para magsagawa ng relief missions. Kabilang sa kanila ang 5th at 7th Infantry Division ng Northern Luzon Command, 2nd at 9th Division Southern Luzon Command, 8th Infantry Division ng Catbalogan at 525th Combat Engineer Battalion. Sa Bicol Region, bumuo ng Reactionary Standby Support Force at Search and Rescue Team ang Police Regional Office 5 bilang paghahanda para sa hagupit ng Super Typhoon Nando. Nasa 251 na tauhan ang inatasang tiyakin na mabilis ang pakikipag-ugnayan at pagpapadala ng tulong. Ayon kay PRO5 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr., handa ang lahat para tulungan ang publiko mula sa epekto ng bagyo mula preemptive evacuation hanggang search and rescue. Handa na rin ang mga ipapadalang medical team, relief supplies at iba pang gamit para sa mga tauhan ng PNP. Ipinaalala naman ni Babagay sa publiko na mag-ingat at makinig sa abiso ng mga otoridad.
Inulunsad ng Pilipinas ang aklang Pinya Handloom Weaving Exhibit sa Rome, Italy, kung saan tampok ang dekada ng tradisyon ng paghahabi sa bansa. Tatakbo hanggang October 15, parte ang event ng celebration ng Pinya Weaving ng mga taga-aklan na kabilang sa UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity noong taong 2023. Tampok dito ang mga koleksyon ng hand-woven pinya textiles, tools, and garments na nagpapakita ng pagiging komplikado at malalim ng Philippine crafting culture. Binigyang diin din ng exhibit ang pagsusulong ng Philippine Embassy ng mga kultura at pamanas ng bansa. Kasama ng Philippine Embassy ang National Museum of the Philippines sa paglulunsad ng event na layuning pataasin ang kamalayan pagdating sa pangangalaga at pagpasa ng traditional textiles sa mga susunod na henerasyon. Sa balitang pangkalakalan, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbabalik ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund upang suportahan ang ginagawang service expansion ng ahensya. Inanunsyo ito ng Pangulo noong bumisita siya sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Maynila upang suriin ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Policy. Ayon sa kanya, kahit na dumadami ang serbisyong inihahatid ng PhilHealth, may pangamba pa rin ang mga Pilipino na baka mabawasan ito. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang para sa pangamba ng tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Matatandaang nag-issue ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order noong October 2024 hinggil sa paglilipat ng PhilHealth Funds sa National Treasury kasunod ng mga petisyon dito. Ngunit naipasa na ang 60 billion pesos fund ng PhilHealth bago pa ang filing ng SC kung saan 29.9 billion na lamang ang natira sa ahensya. At sa iba pang balita, pumalo sa 1 trillion pesos ang ocean-based industries ng Pilipinas noong nakaraang taon kung saan katumbas ito ng halos 4% ng gross domestic product or GDP ng bansa. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang ocean economy ng bansa mula sa mahigit 962 billion pesos noong 2023 ay umabot ito ng 1.01 trillion noong 2024. Ang mga industriyang nagtala ng malaking pag-unlad ay ang coastal construction, coastal accommodation and food and beverage service activities at marine education. Pagdating naman sa ocean-based activities, ocean fishing ang may pinakamalaking bahagi sa total ocean economy. Sinundan ito ng manufacture of ocean-based products, sea-based transportation and storage, and coastal accommodation and food and beverage service activities. Umabot naman sa 2.39 million ang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga ocean-based industry. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Eksaktong 74 na araw na lang ay Pasko na. Ako po si William Tio, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.